Grabe ang tulong na dumating sa Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Manny Pacquiao ang pamamahagi ng bigas at pinansyal na ayuda na umabot sa 33 milyon at 600,000 piso sa General Santos City at Sarangani Province. Sa programang ginanap sa Lagaw Gymnasium, personal na iniabot ang pondo sa mga barangay kung saan bawat isa ay may tig-200,000 piso na tulong. Malaking ginhawa ito para sa mga komunidad mula sa pagkain hanggang sa mga proyektong pangbarangay. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Sr. Sa ito ay kinakailangan tayong At sa puntong ito, ang imbitahan ng ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pagtawad ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance. Para sa General Santos City, ang SCPF Assistance ay nagkakahalagang 5.2 million pesos kung saan ang bawat isang barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos. Inimbitahan po natin si Mayor Lorely Geronimo Pacquiao at si ABC Federation President Alberto Dapideran Pacquiao na siyang kakatawan sa lahat ng punong barangay sa General Santos City. Para naman sa probinsya ng Sarangani, ang SCPF Assistance ay nagkakahalagang 28.4 million pesos kung saan ang bawat isang barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 pesos. Tinatawagan po natin si Vice Governor Danny A. Martinez na siyang kakatawan sa lahat ng punong barangay sa probinsya ng Sarangani at inimbitahan po natin ang local chief executives at ABC presidents ng 7 munisipalidad ng probinsya. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At para ipakilala po ang ating pangunahing pagdangal, tinatawagan po natin si Special Assistant to the President, Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr. Okay. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Please magsiupo po tayo. At sa lahat ng ating mga elected officials, siyempre kasama po natin dito ang idol, hindi lamang dito sa Jensen, hindi lamang sa Sarangani, pero sa buong mundo. Dito si Senator Manny Pacquiao. Kasama rin natin para tignan ang patakbo nitong ating mga bagong programa. Ay siguro kailangan dapat paliwanag ko po kung ano ang ibig sabihin nitong nakalagay dito, bawat bayan makikinabang. Yan po ay galing po, meron pong pondo ang national government na tinatawag Local Government Support Fund. Ito pong pondo na ito ay talagang para tulungan ang ating mga local government, ating mga probinsya, ating mga lungsod, ating mga bayan. At yan po ay, yung pondo po na yan
ay ngayon lang natin talagang gagamitin para maibigay sa mga mayor, mga gobernador, para meron silang hawak na pera para sa mga inisyatibo na nais gawin ng local government. Dahil po ako ay naging gobernador na 9 na taon sa Ilocos Norte. Kaya't alam ko po ang sitwasyon ng local government. Kahit ilan lang ang masasabi ko na local government na masasabi ay maraming hawak na pondo masyado. Yan, yung mga Makati, mga Quezon City, mga Maynila. Pero karamihan ng local government ay siyempre laging kulang ang pondo. Yan, tumutulong. Lahat ng mayor, alam nila ito. Vice, alam ito. Kaya ang iniisip namin, dapat gamitin na natin yung Local Government Support Fund o yung LGSF para magbigay ng tulong sa ating mga local government executives. Kasama lang doon sa aming pagbigay ng pondo na yon ay yung pagbigay ng bigas sa mga nangangailangan. Itong tigtiting 10 kilo na bigas ay binibigay namin sa mga identified na beneficiary. Ang listahan ay nanggagaling sa ating mga local government official dahil sa aking pananaw, ang nakakaalam talaga kung sino ang nangangailangan sa bayan nila, sa lugar nila, sa probinsya nila, ay ang mga local government official. Kaya't binigay na lang namin sa kanila at sila na ang gagamit nito at sila na ang magbibigay ng bigas. Alam niyo po, yung mga benepisyaryo na nabibigyan ng bigas, huwag po kayong mag-alala na ito ay minsanan lang. Ito ay tuloy-tuloy. Gagawin po namin, magbibigay po tayo ng 1 sako, 10 kilo na bigas sa mga benepisyaryo sa 1 taon, 6 na beses. Bawat 2 buwan, may 10 kilo ng bigas. Para naman kahit papano meron kayong ginagamit. Yan po ang isa sa mga proyekto na aming ginagawa upang matiyak na ang mga kababayan natin ay kahit papano may makain. Ay natapat lang po ito. Hindi po ito dahil sa krisis sa Middle East. Nagkataon lang na nataon na yung paglabas namin ng programa nasabay dito sa giyera sa Iran. At nagtaasan ang presyo ng langis, kaya't mabuti na lang at may programa tayong dito para naman mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan ngayon sa oil crisis na ito, na alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis, sumasama na ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya ito po ay tuloy-tuloy ang tulong po natin na aming ibigay. Meron pong yung isa pang cheque na binigay ko sa para sa ating mga barangay po. Ito isa pang programa. Dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, alam ko yung mga barangay captain, mga barangay official, pagdating ng panahon, kung ano yung share ng barangay sa IRA, kung minsan sasabihin, wala, nagamit na, nangailangan kami, nagkabagyo, whatever. So, tiniyak namin na may hawak naman ang ating mga barangay official para marami yung mga inisyatiba nila doon sa kanilang barangay ay magagawa nila. Meron silang pondong gagamitin. At ang ginawa po natin ay 200,000 kada barangay. 200,000 pesos sa bawat barangay ay magbibigay tayo ng cash benefit. Yun lamang ay sinama po namin at ang hiningi natin sa ating mga barangay official ay tiyakin na kalahati doon sa 200,000, 100,000, 100,000 doon ay gamitin para tulungan ang ating mga scholar. Yung mga scholar sa kanilang barangay na lalo na yung mga malapit na magtapos pero mukhang hindi makakatapos dahil wala silang pambayad, kaya mamili sila ng 5 na bibigyan ng tigda 20,000 piso, 20,000 bawat isa sa scholar, 5 scholar sa bawat barangay. Doon gagamitin ang 100,000, yung kalahati ng ibinibigay natin sa mga barangay. Nakita ko na sa labas yung mga ibang scholar, nakikita ko dito. Sino yung mga scholar dito?
Ito, nasa taas. Oo, yan. Sinabi ko dun sa labas, mag-aral kayong mabuti at mapakinabangan ninyo itong programang ito, kayo ngayon ang tinatawag namin na presidential scholar. At nang sa ganun ay kahit papaano kung makapagtapos na kayo, matutulungan ninyo ang sarili ninyo, ang pamilya ninyo, ang community ninyo. At kaya't magseryoso kayo sa pag-aaral dahil lagi ko nga sinasabi sa ating mga estudyante, ang mahusay na edukasyon ay isang kayamanan na hindi kayang kunin sa inyo habang buhay. Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin, nasa sa inyo na yan. At yan ang tutulong sa inyo. Hanggang sa katapusan ng buhay ninyo, magagamit po ninyo ang magandang edukasyon. Kaya ito po ang mga programa na ginagawa natin. At ang dahilan kaya namin ginagawa ito ay dahil alam ko ang sitwasyon sa local government. Kaya't lagi kong sinasabi ay dapat isama natin ang local government sa mga programa ng national government. Kasi naman, maliwanag naman, pagka hindi nag-uugnay, hindi magandang coordination ng national government at saka mga lokal, kahit anong ganda at dami ng programa ng national government, pag hindi nakipag-coordinate sa local government, hindi masyadong mararamdaman ng tao ang kahit na anong serbisyo ng pamahalaan. Kaya kailangan, yun po ang tinatawag po namin whole of government approach. Ibig sabihin, ang buong pamahalaan, hindi lamang national, lahat ng ahensya, lahat ng local government, lahat po ng gobyerno, sabay-sabay gumagalaw upang magdala ng serbisyo sa taong bayan. Yan po ang aming hangarin. Asahan po ninyo na kahit tayo'y humaharap sa hamon ngayon, basta tayo'y magtulungan. Tayo'y palabasin natin ang ating pagka-Pilipino na matulungin, na may bayanihan. Basta tayo'y magtulungan at mag-ugnay at mag-coordinate at sabay-sabay tayong gumagalaw para tulungan ang taong bayan. Makakaraos din po tayo. Kaya asahan po ninyo na yung inyong pamahalaan ay lagi pong nandito, lagi pong naghahanap ng lahat ng paraan upang mapaganda o makadulot ng kaunting ginhawa sa buhay ng ating mga mahal na kapwa Pilipino. Kaya po, ito pang sasabihin ko sa ating mga local government official, nakabantay po kami ng mabuti sa pagtakbo nitong mga programang ito. Dahil tinitignan po natin kung maganda po ang maging resulta nito, asahan ninyo, next year, lalakihan pa namin ang pondo rito para mas marami pa tayo matutulungan. Kaya basta magandang ugnayan natin, basta magandang coordination natin, nandito gawin natin ang paraan na mas makatulong sa tao at mas makaka-deliver tayo ng serbisyo. Kaya nandito po kami. At lagi po, at nakikinig din kami sa local government kung ano yung sasabihin nyo sa amin. Kasi lagi kong sinasabi sa mga national official noon, mula nung katapos ko nag-governor, sinasabi ko, makinig kayo sa local. Alam nila yung lugar nila. Wala nang mas alam sa lugar nila kundi sila. Kaya huwag kayong nagmamando na magsasabi na ito yung gagawin, magtanong tayo. Pero pagbibigay talaga ng problema, siyempre sasabihin ninyo yung problema sa amin. Pero kadalasan kasama doon ay yung solusyon doon sa problema. Ito yung pwede nating gawin. Ito yung mga baka tignan natin, pag-aralan natin. Hindi lang naman one way ang usapan. Kaya pagsama-sama natin lahat ng nagseserbisyo sa publiko, lahat ng nagmamahal sa kapwa Pilipino, lahat ng nagsasakripisyo, lahat ng nagtatrabaho ng mabuti upang mapaganda ang kanilang buhay. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. This is the first time na ang Pangulo ng Pilipinas nagbibigay ng malaking pagpahalaga sa mga barangay. Nagbibigay ng 200,000, malaking tulong na rin ito sa amin. Actually, yung 200,000 namin, sundin namin kung ano yung
yung guidelines na ibigay sa amin, yung sinulat namin sa kanya. Yung una-una, yung 100,000 para po doon sa scholarship programs. Yung 100,000, napagkaisahan po namin lahat ng mga kapitan na ibibili namin ng monoblock. At saka yung pagpagawa ng tent. Kasi yun talaga ang pinaka-demand sa aming barangay, lalo na pag may patay, may kasal, binyag, halos lahat doon na hiram. Yun talaga para mapakinabangan talaga ang galing sa gobyerno para sa mga tao. Malaki ang papasalamat po namin, dininig niya ang pakiusap namin, napuntahan niya po ang Jensan para makita niya kung ano talaga ang sitwasyon dito sa Jensan. Ang lahat na bilihin halos mahal. Hindi kakayanin ng income namin sa dagat kung ano lang ang makukuha, kahit kunti pagkakasahin bang po namin. Nasira na po ang mga materialis namin, maghingi po kami ng ayuda na para sa materialis po namin sa aming pangingisda. Bangka, pukot, kasi yan ang hanap buhay namin dyan sa tabing dagat. Ang tulong po na bigas na to na ibigay ng ating Pangulo ngayon, malalaki po ang tulong na ibibigay niya sa amin kasi po ang iba sa amin hirap na hirap po sa pamumuhay dahil sa wala pong masasaka, dahil sa kulang po tayo sa ulan ngayon at palaging mainit po ang panahon. Sa aming mahal na Pangulo, hindi lang po ito ang nais namin na may bibigay po ninyo. Inihiling po namin na tulungan nyo pa po kami sa lahat ng oras sa aming mga paghihirap dito po sa Jensan. Itong tignan